5 patay habang 81 ang sugatan sa pananalasa ng Typhoon Shanshan sa Japan. At isang kapihan sa Kenya, dinarayo dahil sa mga waiter na robot. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Aabot na sa 5 ang patay habang 81 ang sugatan matapos manalasa ang Typhoon Shanshan sa Japan. Ayon sa mga otoridad, aabot sa higit 250,000 kabahayan sa Kyushu Island ang walang supply ng kuryente. Suspendido rin ang operasyon ng Shinkansen bullet train sa Kyushu, pati rin ang ruta sa pagitan ng Tokyo at Osaka. Aabot naman sa 600 flights ng Japan Airlines at ANA ang nakansela kung saan apektado ang halos 50,000 pasahero. Sa report ng Japan Meteorological Agency, aabot sa halos 800 millimeters ng ulan ang ibinagsak ng Typhoon Shanshan sa nakalipas na 48 oras. Nahatulang guilty ang 2 editor ng online news site na Stand News dahil sa pakikipagsabwatan na maglathala ng mga seditious articles o pag-uudyok na mag-aklas laban sa gobyerno. Ang mga editor na si Chung Pue-Kuen at Patrick Lam ay maaaring makulong ng hanggang 2 taon sa oras na ibaba ang hatol sa September 26. Binatikos naman ng ilang international media advocacy groups ang naging hatol ng korte laban kina Chung at Lam. Dinarayo ngayon sa Kenya ang isang kainan na kung saan makikitang mga robot ang naghahain ng mga order ng kanilang customer. Ang mga customer ay maaaring makapag-order online ng kanilang pagkain sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code sa kanilang mesa. Sa oras na handa na ang order ng pagkain ay tutunog ang maliit na bell para alertuhan ang waiter na ilagay sa tray ng robot ang order. Nangangamba naman ang ilang nasa hospitality industry sa Kenya dahil sa posibilidad ng job displacement. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.